Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong magandang episode dito hango sa episode ni Boss Toyo. Itong mga taong taga Samar pala ito ay nakahukay ng maghukay sila ng septic tank ay aksidenteng natamaan nila ang burial jar. Burial jar na merong laman na mga antique gold or historical gold ng Pilipinas. Ito yung tinatawag na piloncitos. Ito yung parang pera natin noong 9th century, 9 to 12th century AD. Matagal na yun, hindi pa dumating si Magellan ay ganito na ang pera natin, mga ginto na maliliit. Tinatawag na piloncitos. Itong mga taong to ay last year ay nagpajisikasuho ito. At nalaman nila na ang halaga ng mga gintong yan ayon sa pawn shop na nag-asay ay 90,000 pesos ang halaga. Kaya medyo naliitan sila doon at pumunta ngayon kay Boss Toyo. Kaya ito, panoorin muna natin ang episode ni Boss Toyo sa kanyang shop, sa kanyang pawn shop, nang ipakita at ibenta sa kanya ang mga piloncitos na ito. Asok, good morning. Ano po sadya natin? Mukhang may dala kayo dyan. Ano yan? Pendant po ng kwintas. Pendant kwintas. Tsaka? Ikaw po. Ikaw. Wow. Ito, ano naman to? Carnelian po. Ano? Beads po. Akala ko ano, Beads. grape. Ano to? Gold? Opo. Ilang carats? 24 po itong 5. Ito. Ito mababa lang yung ano dito. Oo. Paano mo nalaman na 24 carat to? Naipa-test na po sa pawn shop po. Sa Palawan po. Ano to? Saan mo nakuha to? Nahukay po yan sa loob ng burial jars po. Burial Jars. church. Jars. Jar. Burial jar. Galing saan yung burial jar no? Tama. Samar. So, anong kwento ng burial jar na yun? And naghukay po sa pinagsakayuan ng bahay ni Tito ko sa Samar. Tsaka may isang burial jar po na nahukay, tsaka doon na po nagsusunod-sunod ng ibang burial jars. Bali, Ano? May nakuha ang burial jar doon sa pinapagawa ng bahay ng tito mo sa Samar. Ano yung tsura ng burial jar na yun? Medyo na-curious ako doon ah. Parang paso. Yung malaki. So, merong nakalibing doon? may buto, may mga buto. May mga buto. Sayang wala pa kayong picture niyan. Dapat may picture para natin. So, tingnan natin yan. Yung tapos to, dun yung nakuha to. So ito, gamit to ng patay. Ha! 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 Sariling replay. Ha! 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 Dahil lang. Gamit to sa patay! Ha! Ha! Okay, so itong burial jar na ito ay 9 to 12th century. So hindi pa nga, pre-colonial gold ito. Gold talaga ito ng ating mga ninuno. Kaya sa tagal-tagal ng panahon, 9th century. Kaya yung halaga na 90,000 na inasay ng noong una, nung pinuntahan nila na pawn shop, ay 90,000 lang yun. Sinabi lang nila na 120 kay Boss Toyo para hindi na baratin ni Boss Toyo. Pero napanood ko ito sa Jessica Soho noon eh. 90,000 lang ang presyo ng mga ginto na yan, hindi kasama yung historical value. Ngayon kapag ganyan na super antique na talaga, panahon pa nila Pulapo, well, ang mga ganyang ginto ay times 2 na yan ang value. So meron siyang value ngayon ng ginto ay ano na eh 6,000 per gram. 6,000 per gram ngayon. Kaya kung i-multiply natin ang 13 grams diyan, ay lalabas na merong halos 80,000 pesos. 80,000 pesos. So kung bibilhin ni Boss Toyo ng
ng 90 ay okay lang kasi mayroong historical value tsaka maibenta pa yan sa museum eh. Kasi ang presyo nila Boss Toyo dito ay presyo ng gold, na yung gold na nabibili sa jewelry store, hindi yung historical at ano na mga ginto yung antique at historical gold, kasi mayroong value yan. Kasi imagine na 9th century AD, panahon nila Pulapo, panahon pa pala ng lolo nila Pulapo, kasi sila Pulapo 14th century. 1521 nang masagupa nila Pulapo si Magellan. So ibig sabihin ay pinanganak sila Pulapo nasa 14th century AD. So mas matanda pa ito kaysa Lapu-Lapu ang mga ano na to, ginto. Kaya napakamahal niyan. Meron nga palang kaming nakuhang ganyan noon. Ang liit-liit niyan. Merong parang bigas lang ang laki. Merong malapad-lapad kunti. Yung nakuha namin ay nakalagay sa loob ng plato eh. Nahalo sa paggawa ng plato nang mabasag lumabas. Hinahalo pala yan eh, sa mga paggawa ng plato noon. Kaya pala mahal ang mga plato noon, may halong pilonsitos eh. So ito, balikan natin ang pagkilatis ni Boss Toyo dito. Balikan natin. Please. Ito lang. So, patingin ako ng picture. Medyo curious ako dyan Kagaya po nito. Ganyan. Pero yung actual na kinunan nyo is wala. Wala po kasi basag-basag na po. So, hintay lang. So, kasi pwede kasi na meron talagang may buto, may kalansay doon. May pangalan na wala ba? Anong ginawa niyo doon sa burial jar? Siyempre, hindi sa inyo yun eh. Basag na. Kumbaga, nakatanim siya sa lupa. Gano'ng kalalim yung 5 feet. mga 5 feet underground? Saan lugar? Samar. Sa Samar yan? Gandara. So, nabili na yung lugar nung Nabili ginagawa? ko na. Nabili mo na. Pero nang nabili ko, marami na din kami nahukay doon. Na ano? Mga ginto din, mga malalaki. Asan na yung mga ginto na yun? Nabinta na. Nabenta na. Din dahil mo na pera doon sa bahay na yun. Matanong ko, magkano na napepera mo doon? Ay, maraming pera na yan kasi meron na siyang mga negosyo sa sa Maynila na mga karinderya, yung taong ito. Kaya milyonaryo na yan, kaya hindi yan pwedeng baratin ni Boss Toyo kasi alam niya ang presyo ng gold. Kasi marami na siyang naimbenta, napakaswerte kasi yung nabili niya na lupa. Doon siya nagtayo ng bahay nang maghukay sila ng septic tank, ay natamaan nila tong burial jar. At marami pa daw kahit doon sa kapitbahay nakahukay din ng sinturon na ginto. Grabe no? At hindi lang yun, itong bininta nila kay Boss Toyo, ito na lang yung natira eh. Meron pa silang ibininta noon na malagi-lagi. Kaya ano na eh, alam ng mamang ito ang halaga ng gintong yan ay hindi pareho sa ginto na nabibili natin sa ngayon. Kasi siya nga ay antique, handcrafted ng mga ninuno natin. Kaya dapat mapunta yan sa museum. Dapat doon yan, ang problema nga lang sa museum, kapag isurrender mo yan ay kalahati lang ang ibigay sa iyo sa sa finder's fee. Kalahati lang kasi 50-50 kapag kunin ng gobyerno ang mga nahukay mo, lalo kapag historical gold yan, ay 50-50 lang kayo ng gobyerno ng value nito. Ang barat pa naman ng gobyerno mag-asay, di ba? Ayan ay inasay ni Jessica Soho noon ay 90,000 yan eh, yung 13.5 grams. Iba ka kapag gobyerno ang mag-asay niyan, ay lalabas yan na 20,000 lang, plus hatiin pa, magiging 10,000 na. At baka hindi ka pahahatian eh. Yun ang problema, kaya hindi tayo tumatakbo sa mga museum kasi barat bumili. Hahatiin pa eh. Kasi pag mamayari daw yan ng gobyerno. Kahit pag mamayari ng gobyerno yan, ang nakahukay ang dapat magkapiran yan. Ngayon, ang gawin ng gobyerno, bilhin nyo yan, mga museum ng gobyerno, bilhin nyo yan para sa history natin. At huwag nyong baratin yung nakahukay niyan. Huwag nyong sabihin na Kisyo, Pilipinas ito, sa gobyerno yan kasi nasa lupa ng Pilipinas.
Hindi ganon. Kasi lalo na binili ng may-ari yung lupa. Di ba sa kanya na yung lupa doon? Kung ano ang laman ng lupa, sa kanya yun. Pero sa batas ng ating gobyerno na ginawa ni noon, ni Apulakay, lahat ng historical gold ay pagmamayari ng gobyerno kapag nahukay natin. Kaya yung iba ay tinutunaw, yung nakahukay sa Surigao del Sur, si Mang Berto tinunaw Tinunaw tsaka ibinenta niya. Kaya walang historical value, gramo per gramo lang ang value. Kaya itong mga historical gold dapat sana museum talaga yan Ngayon ang problema nga, sobrang barat ng museum. Kaya dito binibenta sa labas. At hindi lang barat baka kukunin pa yan sa'yo. Kasi sa gobyerno nga daw yan kapag historical gold. At kapag nahukay daw sa ilalim ng lupa. Kaya ang ating museum, walang mga walang mga magkikitang historical gold Maliban na lamang doon sa Ayala, yung kay Mang Berto. Kasi binili naman talaga yon ng mga luksin. Binili yon hindi yung binarat. Binili talaga gramo per gramo. Kay Mang Berto. Yung mga ginto na yon. Nandyan sa Ayala Museum, yung Surigao Gold ang tawag. Kaya nga sa aking Surigao Sun ang aking channel dahil nga diyan sa Surigao Gold na yan. Okay, so patuloy tayo sa ating video. Courtesy ni Boss Toyo. Kunti pa lang. Magkano yung uling benta mo ng ginto? Nasa 300. 300,000! Konti, libre! Ang galing! Nabili ko yan ng 192 yata, 98,000. May lupa ka na, may gold ka pa. Nakailang benta ka na nakailang kuha ka na ng gold doon? Isa, dalawa, apat. Wow, meron talagang kayang... Basta maghukay ka ng Ayan, medyo apat na malaki-laki, katulad ng septic tank, makakakuha. Oo. Punta nga tayo ng sama. Hindi, punta tayo septic tank. Okay. Septic tank. Ay, madam, yung Poso Negro natin, Kaya mo yun. kumain mo yun, baka may ginto din doon. Mayroon din doon nakahukay ng sinturon, kaso lang hindi sa lupa ko. Sinturon. Apo. Ano naman sinturon? 1 kilo ang bigat. Oh, Na? malaki Sinturon na ginto. Sinturon na ginto! Ha? Ha? 1 kilo? Sino nakakuha? Yung kaibigan ng tatay ko, Pero kaninong lupa yun? hindi na sa amin. Dapat sinabi niyo sa inyo para sa inyo si Turo. Hindi medyo malayo mga... okay, so ito nga mga ka-TH, karamihan, napansin nyo ba, karamihan ng nakahukay ng aksidente ay nang maggawa ng bahay. Dahil ang lalim ng mga Poso Negro ng septic tank ay 2 meters yan Tapos ang lalim din ng mga poste ay 2 meters din kapag lalima natin. Kapag standard ang hukay, 2 meters din. Kaya kapag nagtayo tayo ng bahay, malaki ang tsansa na makahukay tayo kasi 2 meters nga ang hinuhukay natin sa mga septic tank. Kaya sa mga test dig, di ba palagi ako nagsabi na test dig kayo, 2 meters palagi. Kasi yan talaga na mga lalim na mayroong nakukuhang mga ibinaon lang ng mga sundalo o ibinaon lang ng ating mga ninuno. Kasi nang magbaon sila yung hanggang sa hanggang sa lagpas ulo kapag nakatayo doon sa hukay. Ang maghukay niyan ay lagpas ulo lang ang kayang hukay nila ang lupa. Kasi karamihan ng nagbaon niya nag-iisa lang Kaya yung pinakamalalim niya na hukay ay lagpas ulo lamang. Kaya yun ang mga test dig natin, mga ka-TH, mga kababayan. Kasi pwede tayong makatsambad yan sa test dig na 2 meters. Hindi lang Yamasita Gold, kundi ito nga, mga ancestral gold, mga historical gold ng Pilipinas na ibinaon ng ating mga ninuno noon. Lalo na kapag simenteryo ng mga ninuno natin na pinapadala sa kanilang libingan yung mga barya na ginto. Ayan. So napakagandang kwento, di ba? Hindi lang pala Yamasita Treasures, meron tayo sa Pilipinas. Meron pang ancestral gold na katulad nito. Okay, nakita nyo kahit 9th century, ilang siglo na ba ang nakaraan? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 11 centuries na ang nakaraan At nandyan pa rin ang mga gold. Kasi ang gold hindi talaga yan na kinakalawang, hindi yan mag-diminish, hindi yan liliit. Kung anong gramo meron siya noon,
Kahit 1 million years pa ay ginto pa rin yan. Kasi hindi nga kakalawangin eh. Kaya hindi magdiminis. Ang ginto ay ginto. At kahit ilang milyong years pa ang dadaan, ay ganun pa rin ang kalaki niya. At ganun pa rin siya kakintab. Dahil nga ginto. Dahil ginto talaga ang pinakamahal na metal. Yung mga sinasabi na mga palladium, mga rubium, ano pa bang mga white metals na mga platinum, sinasabi nila mahal. Mahal yan, pero ang madaling mabenta talaga ay gold. Yun, gold. Kaya mahal yung mga white metals kasi rare element sila, hindi sila basta-basta makukuha. Pero sa gramo per gramo, ginto pa rin ang pinakamahal na metal sa balat ng lupa. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ni Boss Toyo. Ano na magkano yun? Million yun. Nasa Central Bank na yata nakadisplay. Wow. Magkano kaya binili yung Central Bank? Magkano So, binili? hintay lang. So, ito kaya, ano kaya ito? Kasi, kung papansinin nyo, Hello, loves. hindi kasi papansinin nyo, meron siyang symbol eh. So, pwede natin itong itawag sa expert. Do you know ancient Filipinos used real gold as currency? Even before the Spanish came, our ancestors traded using gold pilonchitos. Pilonchitos were small, bead-like gold, pieces used for buying goods. Ito, bago nga nakarating ang mga Chinese sa atin, ay ito na yung pang-barter natin sa kanila eh. Meron pa ngang isa dito, tinatawag na barter ring. Yung parang mga ring, parang mga donuts na maliliit. Yun ang isang klaseng pera noon, barter ring. Yun ang pambili ng malalaking bagay. Pero itong mga maliliit na magagaan, pambili ito ng mga pagkain, ng mga bigas, ng mga prutas, gulay, karne. Pero yung barter ring, yun na yung pambili ng kalabaw, pambili ng bangka. Kaya pagdating ng Chinese dito, nabigla sila eh. Meron na tayong mga ginto. Tsaka meron na tayong mga kwintas na ginto. Meron tayong mga panday ng ginto eh. Meron tayong mga nagpapanday ng ginto, 9th century pa. Ano pa yan? Dark Ages pa yan, medieval period sa England nung panahon na yun. At wala pang ano diyan. Wala pang papel na naprinta na pera. Meron ng papel, pero wala pang pangprinta ng papel, kaya ang pangbili nila ay talagang ginto at silver. Pero ang galing-galing sa Pilipinas, ginto talaga, walang silver eh. Sa China, meron silang silver and gold na pera noon. Pero sa atin, puro ginto eh. Mayaman talaga tayo sa ginto. Kaya tayo nga yung The Land of Ophir na pinupuntahan palagi ni King Solomon dito sa Far East. Far East Philippines eh. Sabi kasi ni Pigapita, yung cartographer ni Magellan, na ang Land of Ophir, kaya nga pumunta sila Magellan sa Pilipinas dahil hinahanap nila yung Land of Ophir kasi meron silang dalang dokumento ng The Land of Ophir. At yun ay nasa tapat lang daw ng China at napakaraming pulo daw yan. Kaya nga ang isang pulo dyan ay tinatawag na Sheba. Sa ngayon, ang Sheba ay nagiging Cebu. At Tarsis, ang Tarsis ay Mindanao eh. Kaya totoo na napakaraming ginto ang Pilipinas hanggang sa ngayon. Minimina ng mga Inchik eh. Minimina ng Koreano, ng mga Hapones. Pero ang Inchik talagang maraming mina ng ginto kahit saan sa buong mundo. Kahit sa Ghana, Africa, sa Angola, kaya nga nagkagulo nga last week sa Angola at Ghana, Africa, dahil nga nililimas ang minerals ng Africa nitong mga Chinese na illegal miners illegal miner na mga foreigners na Chinese pumasok sa Africa. Nasa 300,000 daw na illegal miners. Grabe ang dami-dami. Okay, so patuloy tayo sa bidyong ito para malaman natin ang history nitong piloncitos na pinakaunang pera ng ating mga ninuno. They were found in Manila, Bataan, and even Mindoro. Ang piloncitos ay minsan ang nahukay mula sa Mandaluyong, Bataan,
pangpang ng Ilog Pasig, Batangas, Marinduque, Samar, Leyte at ilang lugar sa Mindanao. Maliit man ang mga ito pero maaaring umabot ang presyo nito ng libo-libo depende sa sukat. O ginamit ang unang lokal na anyo ng coinage na tinatawag na pilonchitos. Ang salita ay nagmula sa Espanyol na nangangahulugang maliit na timbang. Ang pilonchitos ay maliliit na mga gold pellet at may ilan na kasing laki lamang ng butil ng bigas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pilonchitos ang kauna-unahang uri ng pera o barya na ginamit ng ating mga ninuno. Bagamat maliliit ang mga ito, pero kung titignang mabuti ay makikita ang mga naka-emboss na inskripsyon na mga titik ma at M na katulad ng Javanese script noong ika-11 siglo. Ang barter rings ay gawa sa ginto sa anyo ng singsing na may diameter na halos kalahating pulgada. Wala itong mga disenyo o inskripsyon. Ginagamit ito sa mga dayuhang mga lakal sa pagitan ng ika-18 hanggang ika-14 na siglo. So ito mga kababayan, para klaro ay search natin sa Google ang piloncitos in the Philippines. So ito yun. Piloncitos is a collector's term for the bead-like gold masa coins used during the aristocratic era of the Philippines in the early year of Spanish occupation in the Philippines. So what is the historical significance of piloncitos in the Philippines? Piloncitos are tiny engraved bead-like gold beads unearthed in the Philippines. They are the first recognized coinage in the Philippines circulated between 9 to 12 centuries AD. They emerged when increasingly trade made barter inconvenient. Okay, so ito nga yung mga pera natin noon. Dahil sa hindi pa tayo marunong magprinta ng pera noong 9th century hanggang 12th centuries. Ito yung Dark Ages pa to eh. Ito yung medieval period kung doon tayo sa England. So wala pa nga pera na naiprinta kahit England. Walang pera niya na panahon eh. Kaya ang binabarter ay mga ginto at silver. Sa piloncitos, ginto eh. Walang silver na piloncitos, ibig sabihin, totoong ang Pilipinas ang land of Ophir, itong tinatawag na land of gold kung saan kumukuha si King Solomon noon ng maraming ginto kada taon ay bumibisita siya sa land of Ophir na yun daw ay located sa tapat ng China na mga isla, na maraming isla, kaya walang ibang nasa tapat ng China na maraming pulo-pulo. Pilipinas lang yun, kaya nga tinatawag tayong the land of Ophir or the land of gold. Okay, kung nagustuhan nyo ang ating episode ngayon mga kababayan, mga ka-TH, paki-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang at sa aking avid followers. Maraming salamat sa palaging panonood sa ating mga episode. Ako'y magpaalam na. God bless us all.